let's go to the effects of the storm on our farmers. Kamusta po ang damage to agriculture? Yes, sir. Good evening. Base sa huling datos na nakalap natin mula sa ating mga regional field offices at sa mga lokal na pamahalaan, nasa almost 2 billion, 1.95 billion na yung damage to agriculture. Ito na yung combined effects ng Opong, Nando, Mirasol at saka ng Habagat. Yung malaking damage was reported sa Region 2, sa Cagayan Valley, in particular dito sa probinsya ng Cagayan at 653 million. And then dito sa Isabela at 134 million. Ganon din dito sa Ilocos Norte at 169 million. So ano pong assistance ang binibigay ng DA sa mga magsasaka po? Bago pa actually dumating yung bagyo, mga bagyo, kasi na rin sa tagubilin ng ating Pangulo, meron na tayong mga preposition items kagaya ng binhi ng palay, na mais at saka ng gulay. And of course yung ating indemnification sa mga nasirang taniman at palaisdaan. Ang Philippine Crop Insurance Corporation, naglaan na sila initially ng 237 million. And then yung ating tinatawag na survival and recovery loan packages, that's about 25,000 sa bawat individual na gustong mag-avail ng ganitong programa. At yung ating quick response fund, ito yung ating rehabilitation and recovery project, that's about 1 billion pesos. And yung NFA naman, they have allocated 2.4 million bags na para dito sa mga naapektuhan ng bagyo for disaster relief efforts ng LGUs at saka ng mga relief agencies. So nabanggit nyo, Sec, no, na combined ito na pre-possession pati na rin after the fact, so after nung mga bagyo. Kamusta naman yung distribution? Is it at 100% all for the funding, yung mga binhi, pati yung mga bigas? Yung distribution will come after pag ready na uli magtanim yung ating mga farmers. And then yung sa indemnification, once those reports were validated by the Philippine Crop Insurance Corporation, automatic naman yan, nire-release nila yung pondo dun sa mga affected farmers and fishers.